Kabanata 3511 hanggang Kabanata 3520. Kabanata 3511. Sino ang kumokontrol sa Yeshendian ngayon? Matatalim ang mga mata ni Kang Tianzhou. Zhou Prajna, sa pag-iisip sa babaeng nakakakompetensya sa Panginoon sa usapin ng estratehiya, at hinayaan pang magdusa ang Panginoon, sumili ang takot sa mga mata ni Kang Jinglo. Mayroon ding isang makapangyarihang babae sa templo na kailangang bantayan ng mga tao. Siya pala, sabi ni Kang Tianzang na may sumilay na liwanag sa kanyang mga mata, sa pagtingin sa Yeshendian, inanunsyo ng babaeng ito ang pagsasara ng bundok. Gusto kong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Kuwit-kuwit, patay na ba? Sa palasyo ng Yaoqi, bagamat inanunsyo na ng Yaoqi ang pagsasara ng bundok sa buong lahi ng tao, hindi ito nangangahulugan na hindi sila nagbibigay pansin sa labas ng mundo. Banal na ina, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay dapat na totoo. Sa pag-iisip sa binata na minsan ay nasa palasyo ng Yaoqi, para kay Yeqing, ng ahas na hominin ang Yaoqi, ang 12 halls ng universe, at maraming henyo sa listahan ng mga makalangit na hari ng mag-isa, ang aura ng pangangahas na maging kaaway ng mundo, hindi nakalimutan ng master ng banal na palasyo. Gayunpaman, sa pagtingin sa galit at hindi maipaliwanag na kalungkutan sa mga mata ng banal na Emperor Yiyao, karaniwang makukumpirma ng banal na Palace Master na ang kanyang sariling banal na ina ay tiyak na mayroong ilang uri ng relasyon sa binata na hindi alam ng mga tagalabas. Ito rin ang nagpangyaring bumantong hininga ang Panginoong Desheng sa kanyang puso, ipinanganak ako sa hari ngunit hindi sa hari, at ako ay matanda na. Kung ang pangungusap na ito ay ginamit noon, ito ay angkop para kay Yehan at Emperor Yiyao, ngunit ngayon, ito ay ako. Patay na si Zai Jun. Patay na ako sa hari. Ang mga salitang ito ay higit pa sa angkop para kay Saint Emperor Yiyao, tulad ng unang Emperor, Wang Chuyi, Kang Tianzan, Baxia at iba pa, bakit hindi nila mararamdaman ang emosyong ito sa kanilang mga puso? Wala pa ring balita. Sa rehiyon ng Tianshu ng lahi ng tao, ang lahat ng nangungunang henyo ng lahi ng tao ay nagtipon, pinanood ni na Zhang Wushuang, Yi Polo, at Ling Ho Qingyi si Li Zhengdao at ang anak na babae ng reinkarnasyon na papalapit. Umiling si Li Zhengdao. Nagpadala siya ng impormasyon sa Yeshendian ng 3 beses sa isang hilera, ngunit nakuha niya ang parehong tugon, at pumunta pa nga si Yeshendian sa bahay ni Sheng Zhouyun upang magtanong, ngunit wala siyang komento. Wala akong komento. Iniisip ba talaga ni Zhou Banroo na makokontrol niya ang Yeshendian upang gawin ang anumang gusto niya nang walang ikatlong kapatid? Mukhang galit si Zhang Wushuang, at hindi nila alam kung buhay o patay si Yehan. Siguro hindi pa nga alam ng Yeshendian kung ano ang nangyari sa ikatlong kapatid, kaya tumugon siya sa gayong malabo na paraan. Sinuri at sinabi ng anak na babae ng reinkarnasyon, at naisip din ni Li Zhengdao. Kung hindi pa nga alam ng Yeshendian kung talagang nagkaroon ng aksidente si Yehan, normal na tumugon ng ganito. Pagkatapos ng lahat, mas madaling tanggapin ang balita ng pagkamatay ni Yehan kaysa walang masabi. Hindi bababasa, mayroon pa rin silang isang bagay sa kanilang mga puso. Isipin mo. Siguro maaari nating laktawan ang ibang tao. Tumingin si Ling Ho Qingyi sa karamihan at sinabi, huwag kalimutan, sina Abi, Heavenly King, Shang Moxie, at Tantay Passing Water ay nasa Yeshendian pa rin, marahil maaari tayong makakuha ng ilang balita mula sa kanila siguro. Sa pagkarinig nito, lumiwanag ang mga mata ni Li Zhengdao at iba pa. Ang pamamaraang ito ay magagawa, ngunit hindi ko alam kung may alam sila. Isang maliwanag na ilaw ang sumilay sa mga mata ni Li Zhengdao, at agad na nagpadala ng mensahe sina Li Zhengdao at iba pa kay Abi Tianwang, Shang Moxie, at Tantay Shishui. Bilang nangungunang henyo ng lahi ng tao, kung nagsalita sina Li Zhengdao at iba pa, tiyak na magbibigay ng mukha sina Abi Tianwang at iba pa. Ye Temple. Natanggap ni na Abi Heavenly King, Shang Moxie, at Tantay Shishui ang balita mula kina Li Zhengdao at iba pa sa parehong oras. Pagkatapos makita ang mga balitang ito, agad na nagtipon sina Abi Heavenly King, Shang Moxie, at Tantay Xiaoshui. Dalawa, kailangan nating tumugon sa liham mula sa lahi ng tao, tama ba? Bagaman lalabagan nito ang desisyon ng Deputy Hall Master. Tumingin si Shang Moxie kina Abi Heavenly King at Tantay Shishui at nagtanong, pagkatapos ng lahat, personal na nagsalita sina Li Zhengdao at iba pa, kaya talagang mahirap para sa kanila na magpanggap na hindi nila ito nakita. Ang sagot na ibinigay ng Deputy Hall Master sa labas ng mundo ay 4 na salita, kaya sagutin natin sila ng 4 na salita. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ng karaniwang tahimik na si Haring Abi. Magandang mapanatag. Ang 4 na salitang ito ay sinabi mula sa mga bibig ng 3 Abi Heavenly King sa parehong oras. Inisip nilang lahat sa kanilang mga puso.
Ang apat na salitang ito ay sapat na upang payapain sina Li Zhengdao at iba pa sa kanilang mga alalahanin. Di nagtagal, natanggap ni Li Zhengdao at iba pa sa lahi ng tao ang apat na salitang tugon. Hehe, parehong tugon, tila napag-usapan na ito ng tatlong lalaking ito. Isang ngiti ang unti-unting lumitaw sa mukha ni Li Zhengdao. Bagaman mayroon lamang apat na salita, ang impormasyong nakapaloob sa apat na salitang ito ay hindi maihahambing. Maaari itong sabihin na ito ay mas malakas. Kabanata 3512. Hindi bababasa, naintindihan ni Li Zhengdao at iba pa ang parehong impormasyon mula sa apat na salitang ito. Haha, kawili-wili pa rin ang tatlong lalaking ito. Mukhang ayos lang ang ikatlong kapatid sa ngayon. Tumawa ng masaya si Zhang Wushuang, batid na hindi nailibing si Ye Han sa walang hanggang tubig, na nagpangyaring makahinga silang lahat ng maluwag sa parehong oras. Pero bakit itinago sa atin ni Zhug Prajna ng sadya? Tanong ni Ling Ho Chingy, kailangan ba nating itago ito sa mga dating kakilala na tulad nila? Hindi mahuhulaan ng mga ordinaryong tao ang karunungan ng babaeng iyon. Bukod sa puwersa, si Kang Chanbu lamang ang maaaring makipagkompetensya sa babaeng ito sa iba pang aspeto. Marahil ang paglipat ng kabilang partido ay dapat magkaroon ng iba pang malalim na kahulugan. Kiniputan ni Li Zhengdao ang kanyang mga mata at sinabi. Sana nga, pero bakit pumunta ang ikatlong kapatid sa Demon Race? At pumunta rin siya sa desperadong lugar ng Wujian Ruoshui. Nagmukhang naguguluhan si Zhang Wushuang, ngunit walang sino man dito ang makapagbibigay ng sagot sa tanong na ito. Deputy Hallmaster, ngayong nailibing na si Ye Han sa walang hanggang mahinang tubig, mayroon lamang isang mahinang babae ang namamahala sa Yeshendian, kami. Sa madilim na templo, sa madilim na lihim na kaharian, tiningnan ng mga powerhouse ng madilim na templo ang Deputy Temple Master na si Tianqi. Ngayong patay na si Ye Han, itinuturing na walang pinuno ang Yeshendian, at patay na si Ye Han. Mahirap sabihin kung sinusuportahan pa rin ng mga puwersang dating sumuporta kay Ye Han ang Yeshendian, at sa sandaling pumili ang mga puwersang ito na dating sumuporta kay Ye Han na tumayo sa tabi, kung gayon, oras na upang hugasan ang kahihiyan na dinanas ng Dark Temple. Maaari mo munang subukan, at tingnan kung ano ang saloobin ng Xinwu Academy at Daomen. Isang mahigpit na tingin ang sumilay sa mga mata ng Deputy Palace Master na si Tianqi. Ang kahihiyang dinanas niya sa Yeshendian ay hindi malilimutan sa buong buhay niya. Siyempre, ang Xinwu Academy at Taoism lamang ang pinakakinatatakutan ng Dark Temple. Kung hindi na sinusuportahan ng dalawang puwersang ito ang Yeshendian, kung gayon malakas ang Yeshendian, at sisirain ito ng Dark Temple. Sa walang hanggang mahinang tubig, sa daanan ng reinkarnasyon, hindi alam ni Ye Han kung gaano katagal na siya sa daanan ng reinkarnasyon. Nang maramdaman niya na hamina ang bilis ng freefall, natagpuan na niya ang kanyang sarili sa isang tuyong lupa. Ang ganitong uri ng tuyong lupa ay tulad ng isang tuyong palayan, ang lupa ay puno ng mga bitek, at ang mundo dito, tulad ng takip silim sa paglubog ng araw, ay puno ng depresyon at pagbagsak, at higit pa sa ilang. Sa paligid ni Ye Han, marami ring mga katawan ng kaluluwa na dumarating dito. Sa harap ng tuyong lupaing ito, mayroong isang sinaunang pader. Sa ilalim ng pader, mayroong isang malaking arko. Sa sandaling ito, nakaharap sa pader ang lahat ng mga katawan ng kaluluwa, bumabaka. Pagkatapos ng reinkarnasyon, ang lahat ng mga espiritu ay muling magkakatawang tao at papasok sa underworld. Muran, isang hindi maihahambing na maringal na boses ang umalangaw-ngaw sa mundong tulad ng takip silim. Narinig din ito ni Ye Han. Nang makarating siya sa ilalim ng sinaunang pader, agad niyang natagpuan ang isang sira-sirang tableta ng bato na may mga bitek dito. May apat na malalaking karakter na nakasulat sa tableta ng bato, Huangquan Land Boundary. Ang kaharian ng Yellow Springs, tinatawag ng mundo na Hell at Hell of Yellow Springs. Maaari kayang ito ang impyerno. Isang naisip ang sumilay sa isipan ni Ye Han, at agad niyang iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang sinaunang pader. Sa arko, mayroong tatlong sinaunang karakter na nakaukit, ang mundo ng mga runner. Narinig ko na kung papasok ka sa impyerno, kailangan mong pumunta sa underworld. Pagkatapos nito, papasok ka sa isa sa 10 mundo ng impyerno, ang mundo ng gulong. Tila tiyak na pupunta ka sa impyerno. Ang boses ni Suzaku ay nagmula sa isipan ni Ye Han. 10 kaharian ng impyerno. Maaari kayang may mga rehiyon sa impyerno. Nagtataka si Ye Han. Hindi ko alam, ngunit dapat may susunod na mensahero mula sa impyerno. Sa pagkarinig nito, tumingin si Ye Han, at pagkatapos na lampasan ang sinaunang pader, mayroong isang hindi maihahambing na malaking talon, na tila tumatawid sa buong mundo, at ang kulay ng talon ay madilim pa rin na pula.
Sa ngayon, maraming mga katawan ng kaluluwa ang dumadaan sa madilim na pulang talon na ito, ngunit bigla ring natuklasan ni Yehan na maraming mga katawan ng kaluluwa ang agad na napawi nang hawakan nila ang madilim na pulang talon. Pagkatapos makita ito, sumimangot si Yehan. Kung dumaan siya sa Huangquan Waterfall na ito, mapapawi rin ba siya tulad ng mga katawan ng kaluluwang iyon? Habang unti-unting nababawasan ang mahabang pila, sa wakas ay nakarating si Yehan sa ilalim ng madilim na pulang Huangquan Waterfall. Isa-isa, ang mga katawan ng kaluluwa ay dumaan sa Huangquan Waterfall ng sunod-sunod, ngunit maraming mga katawan ng kaluluwa ang nawasak nang dumaan sila sa Huangquan Waterfall. Bakit? Hindi alam ni Yehan. Sa lalong madaling panahon ay turno na ni Yehan. Sa pagtingin sa Huangquan Waterfall sa kanyang harapan, na tila isang natural na hadlang, matapang siyang lumakad, ngunit sa sandaling dumaan si Yehan sa Huangquan Waterfall, bigla niyang naramdaman na tila gumagalaw ang kanyang kaluluwa. Ang sandaling ito ay naging sublimated, naging mas dalisay. Ito ang nagpangyaring huminga ng maluwag si Yehan. Sa pagtingala, marami pa ring mga katawan ng kaluluwa sa kanyang paligid. Kabanata 3513. Ito ay sa kung ikukumpara sa bago dumaan sa Huangquan Waterfall, ang kamalayan ng mga katawan ng kaluluwang ito ay naging mas malakas ngayon, at ang mga mata ay hindi na mapurol, ngunit naging medyo buhay, at nararamdaman ni Yehan ang isang alon ng aura sa kanila. Isang purong malamig na hangin. Ang katawan ng multo, pagkatapos na mapasa ang Huangquan Waterfall, ang mga kaluluwa ng mga katawan ng kaluluwang ito ay naging sublimated, at lahat sila ay nabago sa katawan ng multo. Ngayon ang mga taong ito ay pumasok sa impyerno at itinuturing na tunay na mga multo. Ang katawan ng isang multo, marahil ang ganitong uri lamang ng pangangatawan ang maaaring mabuhay sa impyerno. Nakatayo si Yehan sa gitna ng maraming multo. Mayroong libu-libong multo dito, at ang mga bagong multo ay sumasali mula sa likuran sa bawat sandali. Ngayon ang mga multong ito na may mas malakas na kamalayan ay tila nabubuhay sa isa pang uri ng buhay. Umiiral ang katawan, ngunit ang kapangyarihan ng pagsasanay ay iba sa kanila bago sila nabuhay. Bukod dito, sa harap ng maraming multo, mayroong isang lalaki at isang babae na nangunguna. Ang lalaki ay nakasuot ng itim, at ang babae ay nakasuot ng puti. Siya! Maaari bang ito ang mensahero? Bumagsak ang mga mata ni Yehan sa dalawang lalaki, isang lalaki at isang babae, ngunit ang nagpangyaring magduda kay Yehan ay kung ang dalawang ito ay ang maalamat na itim at puting kambal ng impyerno, ngunit mayroon silang masyadong mahina ang kanyang kapangyarihan, ito ay katumbas ng antas ng isang tao na banal na hari. Sinabi ni Suzuko, sa paghawak ng banner ng kaluluwa sa iyong kamay, dapat kang walang alinlangan na tumanggap ng mga mensahero, ngunit huwag maliitin ang mga ito. Kung ang mga multo dito ay nang-ahas na hindi igalang sila, ang banner ng kaluluwa ay maaaring dalisayan ang lahat ng mga multo dito. Sulyap ni Yehan sa paligid, ngunit ang kapangyarihan ng mga multong sumusunod sa mga mensahero ay hindi malakas, at ang kapangyarihan ng mga mensahero ay labis na nakakatakot para sa mga multong ito. Kaagad, ang malaking grupo ng mga multo ay unti-unting sumulong, at hindi nagtagal, isang malaking tulay na bato ang lumitaw sa paningin ng maraming multo. Sa sandaling ito, maraming mga multo sa tulay na bato na nakahanay upang tumawid sa tulay, at sa magkabilang panig ng tulay na bato, mayroong ilang malalakas na multo na nagbabantay sa kanila. Ano ang dapat gawin sa Naihe Bridge? Ayon sa alamat, makakalimutan ng sinumang multo dito ang kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay, at muling magkakatawang tao at magsisimula ng bagong buhay pagkatapos niyang makumplito ang kanyang mga merito at birtod sa impyerno. Sa tulay ng Naihe, tiningnan ni Yehan ang tulay na bato. Noong siya ay nasa Huaxia, narinig na niya ang mga alamat ng multo na ito, ngunit hindi niya sineseryoso ang mga ito. Sa panahong iyon ng advanced na teknolohiya, walang maniniwala sa mga alamat na ito ay totoo. Kasunod ng mga multo sa isa't isa, naglakad sila sa Naihe Bridge, at sa ulo ng tulay, mayroong isang matandang babae na nagbigay ng isang mangkok ng mengpo na tubig para sa mga tao upang tamasahin. Tita Meng. Sa sandaling ito, sa ulo ng tulay, lumitaw ang isang magandang babae na nakasuot ng itim na robe. Agad na yumuko ang dalawang escort messenger na nakatayo sa tulay. Bagamat sila ay mga escort messenger, anumang multo na pumasok sa impyerno ay hindi mangangahas na kumilos ng may pagpapalagay sa harap nila, ngunit ang katayuan ni Menggo ay mas mataas kaysa sa kanila. Tumango si Menggo. Tiningnan niya ang grupo ng mga multo na nagmumula sa Naihe Bridge, at kalmadong sinabi, mayroon bang anumang hindi pangkaraniwang bagay tungkol sa escort na ito? Sa pagkarinig nito, umiling ang dalawang escorting messenger at sinabi, Hui Menggo, gaya ng dati, kahit na mayroong ilang masasamang espiritu na tumakas sa impyerno mula sa lupain ng reinkarnasyon, lahat sila ay pupuksain sa ilalim ng underworld.
Sumimangot si Menggu, naglabas ng utos ang templo ng gulong na magkakaroon ng anomalya sa mundo ng tao at papasok sa impyerno, at dapat niyang alamin ang anomalya sa Naihe Bridge at dalhin ito sa templo ng gulong, ngunit mayroong higit sa 100 multo sa kanyang harapan. 10,000 at patuloy pa ring tumataas, gaano kadali hanapin ang kakatwang bilang na ito sa gitna nila. Menggu, kailangan mo ba ang tulong ng dalawa sa akin? Tiningnan ng escort envoy si Menggu at nagtanong. Umiling si Menggu, ang mga utos mula sa templo ng gulong ay confidential, top secret sa mga high-level na opisyal, kahit na hindi niya alam ang tungkol dito, kaya hindi niya maaaring ipaalam ang tungkol dito sa mga envoy. Ngunit sa pagtingin sa malaking koponan ng mga multo sa kanyang harapan, sumakit din ang ulo ni Menggu, napakahirap malaman ang kakatwang bilang sa gitna nila. Sa lalong madaling panahon, narating na ni Yehan ang Naihe Bridge, at habang unti-unting nababawasan ang bilang ng mga multo sa kanyang harapan, nakarating din si Yehan sa panig ng matandang babae, na nagbigay rin kay Yehan ng isang mangkok ng mengpo na tubig. Halika, nauuhaw, aliwin ang iyong pagkapagod. Nakangiting sabi ng matandang babae, puno ng kalyo ang kanyang mga kamay. Tiningnan ni Yehan ang mangkok ng mengpo na tubig sa kanyang harapan, at kinailangan lamang niyang kagatin ang bala at inumin ito. Gayunpaman, sinasabing pagkatapos tumawid sa Naihe Bridge, ang pag-inom ng mengpo na sopas ay magpapalimot sa iyo sa iyong nakaraan at kasalukuyang buhay. Natatakot talaga si Yehan na ang pag-inom ng mangkok na ito ng mengpo na tubig ay sisira sa iyong buhay, ang lahat ay nakalimutan. Gayunpaman, pagkatapos inumin ni Yehan ang tubig ni Mengpo, bigla niyang natuklasan na, habang bumabagsak ang tubig ni Mengpo sa kanyang tiyan, lahat ito ay hinihigop ng prutas ng reinkarnasyon sa kanyang dantian. Ang pagtuklas na ito ay nagpangyaring medyo masaya si Yehan. Ngayon ay tila wala siyang kailangang mag-alala tungkol sa mga sekwelay ng tubig na ito ng Mengpo. Sa dulo ng tulay, tiningnan ni Menggo ang mga maltong dumadaan, na nakadarama ng labis na kawalan ng pag-asa sa kanyang puso, kung paano makukumpleto ang mga gawaing itinalaga ng kanyang mga superior. Menggu, narinig kong nagtayo ka ng bagong mansyon, kaya dapat mayroong ilang tagapangalaga ng bahay na nawawala, bakit hindi tayo maghanap ng ilan dito para kay Menggo? Sabi ni Mabait. Sa pagkarinig nito, sulyap ni Menggu sa dalawang mensahero, ngunit hindi tumanggi. Kabanata 3514. Sa pagkakita nito, agad na lumapit ang dalawang mensahero sa harap ni Yehan, itinuro si Yehan at ang mga multo sa likod niya, at sinabi, uminom na kayo ng tubig ni Pu Meng at sumama sa akin. Hindi nangahas si Yehan na tumanggi, at sinundan ang mga mensahero na gabay kasama ang mga maltong iyon, at dumating sa harap ni Menggo. Napakaganda ni Menggo, at puno siya ng hindi mailalarawan na matandang alindog. Menggo, ano ang iniisip mo sa mga taong ito? Tumingin ang escort at guide kay Menggo ng may pag-asa. Sulyap ni Menggo kay Yehan at sa iba pa, at tumango, sila na nga, kayong dalawa ay dapat magbigay ng higit na pansin dito, at kung makakita kayo ng anumang hindi pangkaraniwang bagay, ipaalam agad sa akin, naiintindihan ba? Sundin ang utos ni Menggo. Kaagad, lumingon si Gumeng at umalis sa Naihe Bridge, sina Yehan at iba pang mga multo ay maaari lamang sumunod sa likod ni Gugo. Ang buong impyerno ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang langit na parang takip silim ay nagdadala rin ng isang mabigat na mapang-ipong kapaligiran sa mga tao. Kung ang isang normal na tao ay nabubuhay sa gayong mundo, ang mga hindi malakas ang kalooban ay malamang na magdusa. Ganap na pagkasira. Sa madaling salita, ang mundong ito ng impyerno ay ganap na naiiba sa mundo ng tao, ngunit matatag na naniniwala si Yehan na may isang bagay sa impyernong ito na pareho. Malakas na lakas, na may malaking lakas, ano ang nakakatakot sa impyerno? Hindi nagtagal, si Yehan at ang grupo ng mga multo ay dumating sa isang malawak na lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Menggu, at ang salitang Mengcheng ay nakasulat sa mataas na tarangkahan. Sa malawak na lungsod ng Meng na ito, maraming multo, at si Menggo ang Panginoon ng lungsod ng Meng na ito. Siyempre, ang katayuan ni Menggo ay hindi kasing simple ng pagiging Panginoon ng isang lungsod. Ang kabilang partido ay maaaring direktang makipag-chat sa mga matataas na opisyal ng Zuanlan Hall, tulad ng pagtanggap ng mga mensahero, wala siyang ganoong mga kwalifikasyon. At ang Will Running Palace ay ang taga-kontrol ng Will Running Realm, at ang Will Running King ay ang tanging pinuno ng Will Running Realm. Ang buong mundo ng gulong ay labis na malaki at malawak, at ang mga multo na umiiral dito ay ganap na kinakalkula sa bilyon-bilyon. Pagkatapos pumasok sa Meng City at pagdating sa Menji's Mansion, ang mga maltong sumunod kay Menggu dito ay karaniwang naatasan. Marahil dahil mas nakalulugod sa mata si Yehan, pinanatili ni Menggu si Yehan sa kanyang tabi. Mula ngayon, susundan mo ako at mamahala sa balita mula sa Meng Mansion mula sa buong mundo.
Ikaw ang mananagot sa pag-uuri nito at pag-uulat nito sa akin, naiintindihan. Tiningnan ni Granny Meng si Yehan na walang pakialam. Maaaring makuha ng multo na kalalabas lamang sa impyerno ang posisyong ito ay isang hakbang na patungo sa langit. Pagkatapos pumasok sa impyerno, ang iba pang mga multo ay karaniwang dadalhin sa mine of the underworld upang gumana. Pagkatapos lamang makaipon ng isang tiyak na halaga ng merito sila makakaalis at may talaga sa iba't ibang mahahalagang posisyon. Salamat Mengo. Tumango si Mengo. Inabutan si Yehan ng isang jade card, at sinabi, ito ang iyong merit card, kailangan mo lamang ipasok ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa upang buksan ito, at ang merit na makukuha mo ay itatala sa merit card sa hinaharap, at maaari kang mabuhay sa 10 kaharian ng impyerno. Mahalaga ang merito, kung gusto mong muling magkatawang tao at muling mag-alaga sa susunod na buhay sa hinaharap, sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng maraming merito maaari kang magkaroon ng kaukulang pagkakataon. Batid ang tungkulin ng merit card na ito, muling nagpasalamat si Yehan, at pagkatapos ay dumating sa Siinlo ng Meng Mansion, kung saan ang balita mula sa buong mundo ng gulong ay ipaaabot sa Siinlo na ito, at si Yehan na ngayon ang namamahala sa Siin Building na ito, inaayos namin ang balita mula sa Meng Mansion mula sa buong mundo. Sa pagtingin sa madilim na atek sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Yehan na mapangiti ng mapait. Pumasok siya sa gobyerno para magtrabaho bilang isang utusan, nakakain na ba siya sa pampublikong bahay? Ngunit kung pumunta ka rito, magiging ligtas ka, at hindi masama ang Meng Mansion na ito, at walang alam si Yehan tungkol sa impyerno ngayon, kaya sa Meng Mansion na ito, maaari lamang siyang magtanong tungkol sa ilang balita tungkol sa impyerno at maghanda para sa susunod na bagay. Naglakad-lakad si Yehan sa Siin Building, at walang ibang laman ang buong Siin Building maliban sa isang Information Transmission Warehouse, ngunit ang Information Transmission Warehouse na ito ay napakalaki, na may maraming magkakasalubong na pulang lubid at kadena na bakal na nakabalot dito. At mayroong mga gears na nakatatak sa loob ng dingding, at mayroong isang sinaunang disk sa loob ng Information Library. Mayroong ilang maliliit na bola ng bakal sa paligid ng disk, at ang gitna ng disk ay isang bato ng kaluluwa na kasing laki ng kuko. Mula sa hitsura, ang Information Transmission Library na ito ay mukhang isang labis na komplikadong mekanismo. Hanggat nahawakan ang isa sa mga linya, ang buong Information Library ay isa-aktibo. Siyempre, ang function ng Information Transmission Library na ito ay tulad ng isang landline phone, na maaaring tumanggap ng iba't ibang mensahe mula sa iba't ibang lugar. Pagkatapos malaman ang tungkol sa trabaho na kanyang gagawin, walang interes si Yehan. Kung ang Ming Mansion ay may ilang impormasyon tungkol sa impyerno, papayagan siya nitong mabilis na maunawaan ang kasalukuyang mundo ng impyerno. Pagkatapos ng lahat, maging si Yehan o si Suzako, silang dalawa ay karaniwang walang alam tungkol sa maalamat na impyernong ito, at walang alinlangan na imposibleng mahanap si Madman G. Kaagad, lumabas si Yehan sa Siin Building at nagsimulang maglibot sa buong Ming Mansion. Napakakaunti ang mga tao sa buong Ming Mansion. Makikita na si Tita Meng ay isang taong mahilig tumahimik, ngunit pagkatapos ng kalahating oras, kinuha ni Yehan ang buong Ming Mansion. Nagpunta ako sa buong gobyerno, ngunit wala akong nakitang lugar para mag-imbak ng data. Siyempre, kararating lamang ni Yehan sa hindi pamilyar na kapaligiran na ito, at hindi pa rin siya nangangahas na gamitin ang kanyang clairvoyance sa kalooban. Walang nakakaalam kung mayroong isang malakas na tao na nakatago sa Ming Mansion na ito, at si Menggo ay isang malakas na tao din. Pagkatapos noon, bumalik muli si Yehan sa Siin Building, ngunit hindi makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon sa ngayon, kaya makakapaghintay lamang si Yehan. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos bumalik si Yehan sa Siin Building, ang batong kaluluwa sa gitna ng sinaunang disk sa loob ng Information Transmission Library ay biglang sumabog sa liwanag, at pagkatapos ay lumipat ang mga bola ng bakal sa paligid ng disk, at sa susunod na sandali, ang buong Information Library ay naipadala may tunog ng pagguhit ng mga gear at bakal na kadena na nagbabanggaan sa isa't isa. Pagkatapos ay kahaliling gumalaw ang mga pulang string. Sa maraming mga pulang string, isang jade slip ang nakatali sa isang pulang string, at pagkatapos ay bumagsak ang jade slip na iyon ng direkta sa isang kahoy na tray. Kabanata 3515. Hinawakan ni Yehan ang kahoy na plato at tiningnan ang mga jade slip na naruroon. Sa mga jade slip ay nakasulat ang mga salitang Zhuanlan Temple. Zhuanlan Palace, maaari bang ito ang mensahe mula sa Zhuanlan Palace? Ang Zhuanlan Palace ang siyang Panginoon ng Zhuanlan Realm, at ang kasalukuyang mensahe mula sa Zhuanlan Palace patungo sa Ming Mansion ang nagpangyaring mag-usisa kay Yehan. Mas mabuti pang huwag kang magulo, ito ay isang beses lamang na teleportation jade sleep. Kapag sinuri mo na ang impormasyon sa loob, automatikong mawawala ang teleportation jade sleep na ito.
Paalala ni Suzuko kay Yehan. Sa pagkarinig nito, agad na binuwag ni Yehan ang ideya na suriin ang mga nilalaman ng mga Jade Sleep. Kapag nalaman ni Tita Meng, tiyak na malala ang mga kahihinatnan. Kaagad, lumabas si Yehan sa Siin Building na may hawak na kahoy na tray. Dahil ito ay mensahe mula sa Temple of the Will, agad na ipapadala ni Yehan ito kay Menggo. Ngayong nagtatrabaho siya sa ilalim ng mga kamay ng babaeng ito, gusto pa rin ni Yehan na umasa sa kanyang kanlungan upang siyasatin ang ilang bagay. Sa lalong madaling panahon, nang makarating si Yehan sa lugar kung saan nakatira si Menggo, agad siyang pinahinto ng dalawang multo, nakikipaglaro ng chess ang Panginoon ng Wangchuan kay Menggo, walang dapat manggulo. Pakiusap na ipasa ito. Ang Siinlo ay may mahalagang impormasyon para kay Tita Meng upang suriin. Hindi pa nakita ni Yehan ang dalawang maltong ito sa Meng Manor, at medyo nagtataka tungkol sa City Lord ng Wangchuan na kanilang pinag-uusapan. Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ng Wangchuan ay nakikipaglaro ng chess kay Gumeng, walang dapat gumambala sa iyo, umalis ka. Malamig na tinitigan ng dalawang multo si Yehan. Sa pagkarinig nito, isang malamig na ilaw ang sumilay sa mga mata ni Yehan, kayong dalawa, Meng Mansion ito, hindi Wangchuan City. Isang langgam, naghahanap ng kamatayan. Humakbang pasulong ang isa sa mga multo, at agad na tinamaan ang katawan ni Yehan ng isang labis na mabangis na suntok. Sa pagkakita nito, handa nang gumawa ng hakbang si Yehan nang biglang bumaril ang isang itim na sinturon mula sa silid, bumalot sa katawan ng multo, at hinayla siya pabalik sa isang iglap. City Master Wangchuan, tila dapat mong palitan ang mga taong nakapaligid sa iyo. Labag sa mga patakaran na atakehin ang aking mga tao sa Meng Mansion, hindi ba? Tumunog ang walang pakialam na boses ni Menggo, at sa lalong madaling panahon ay nakita ni Yehan na umalis na si Menggo. Lumabas ka, sa tabi niya, sinundan ng isang pino na middle-aged na lalaki. Inaasahan ng lungsod ang kawalan ng kakayahan sa pagkuha ng mga tao na gumambala sa Tita Meng. Bahagyang ngumiti ang eleganteng middle-aged na lalaki, at sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang labis na malamig at nakakatakot na puwersa ang bumalot sa dalawang multo, at agad silang winasak. Sa pagkakita nito, nayanig ang puso ni Yehan. Ang City Lord na ito ng Wangchuan ay tila isang walang awa na karakter, at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pinatay ng basta-basta, na para bang dinudurog niya ang dalawang langgam hanggang sa mamatay. Nagtataka ako kung nasiyahan si Gumeng dito. Tiningnan ng eleganteng lalaki si Gumeng at ngumiti. City Master Wangchuan, kami ang mga gabay ng reinkarnasyon ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang sinumang multo na nakaipon ng sapat na merito ay magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Hindi mo ba iniisip na masyadong mapang-api para sa iyo na putulin ang muling pagkakatawang tao ng iba? Tinaas ni Meng Guday ang kanyang kilay, kulubot. Hehe, sobrang maawain si Tita Meng. Mayroong hindi mabilang na mga multo na namamatay sa 10 mundo ng impyerno araw-araw. Ang mga may kakayahan ay maaaring natural na muling magkatawang tao sa susunod na buhay. Ang mga walang kakayahan at nagkakamali, ano ang silbi ng pagpapanatili sa kanila? Bahagyang ngumiti si City Lord Chuan, na para bang ang nangyari kanina ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata. Siyempre, ang batas ng kaligtasan sa impyerno ay pareho rin, ito ay napakalupit, iginagalang ang malalakas, madalas na kinokontrol ng mga makapangyarihang tao ang buhay at kamatayan ng mahihina, at kinokontrol ang muling pagkakatawang tao ng iba. Sinabi ni Menggo nang walang pakialam, hindi nakapagtataka na si City Lord Wangchuan ay maaaring umupo sa posisyong ito sa loob lamang ng 1,000 taon. Tila na sa pagkakataong ito ang reincarnation ceremony, ay naghalal sa sugo ng 10 mundo, determinado si City Lord Wangchuan na manalo. Tiningnan ni City Lord Wangchuan si Menggo at sinabi, hindi ko alam kung handang tumulong si Menggo. Kung sumasangayon si Menggo, hindi kailanman babawi ang City Lord sa kanyang pangako kay Menggo ngayon. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Menggo, panahon na para bumalik ang Panginoong Wangchuan, isasaalang-alang ko ang bagay na ito. Hehe. Hinihintay ko ang sagot ni Gumeng. Ngumiti si City Master Wangchuan at lumabas ng Meng Mansion nang hindi man lang tumitingin kay Yehan. Hindi karapat-dapat banggitin ang isang maliit na multo sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Menggo ay unti-unting naging walang pakialam. Paano niya hindi malalaman kung bakit pumunta sa kanya si City Lord Wangchuan sa pagkakataong ito? Gayunpaman, sa mapang-api at walang awa na paraan ng kalaban, kung pahihintulutan ang kalaban na umupo sa posisyon ng sugo ng 10 mundo, hindi alam kung gaano karaming mga multo ang magdurusa. Ano ang nangyari? Tiningnan ni Menggo si Yehan. Hawak ni Yehan ang kahoy na plato at sinabi, Gumeng, ito ay balita mula sa Temple of the Will, pakiusap na tingnan.
Sa pagkarinig nito, lumapit si Menggo kay Yehan at kinuha ang teleportation jade slip upang suriin ang mensahe mula sa Temple of the Wheel. Pagkatapos basahin ito, agad na kinamot ni Menggo ang kanyang noo. Nag-aalala ba si Tita Meng? Tanong ni Yehan nang may pag-aalinlangan. Sulyap ni Menggo kay Yehan at sinabi, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho sa pagkakataong ito, at lahat ng mga mensahe mula sa Temple of the Wheel ay ipapadala sa akin sa lalong madaling panahon. Sige, sumunod ka sa akin ng ilang sandali, tulay. Tumango si Yehan, ngunit pagkatapos ipadala ang mensaheng ito kay Tita Meng, natuklasan ni Yehan na mayroon talagang 100 merit point sa kanyang merit card. Kabanata 3516. Lumabas na ang ganitong uri ng merito ay nakukuha sa ganitong paraan. Napagtanto ni Yehan sa kanyang puso, ngunit hindi nagmamalasakit si Yehan sa halaga ng merito sa ngayon. Pagkatapos nito, sinundan ni Yehan si Tita Meng palabas ng Meng City at dumating muli sa Naihei Bridge. Mayroon pa ring hindi mabilang na mga multo dito na nakapasa sa Underworld, dumating sa tulay ng Naihei, at nagsimula ng bagong buhay sa Underworld Hell na ito. Sa pagkakita sa pagdating ni Menggo, may sumilay na pagdududa sa mga mata ng dalawang escort. Karaniwan, si Menggo ay bihirang pumunta sa Naihei Bridge, ngunit sa loob ng wala pang isang araw, ang kabilang partido ay nakapunta dito ng 2 beses ng sunod-sunod. Menggo. Lumapit ang dalawang escort messenger. Tumango si Menggo at sinabi, may nakita ba kayong anumang hindi pangkaraniwang bagay? Umiling ang dalawang escorting messenger. Kung talagang nalaman nila, natural na mag-uulat sila kay Tita Meng. Medyo nagtaka rin si Yehan. Tila sobrang nagmamalasakit si Gumeng tungkol kay Naihekiao. Pumunta siya dito ng 2 beses upang suriin, na nagpakita na ang bagay na ito ay napakahalaga sa kanya. Isang maliit na pagkadismaya ang lumitaw sa mga mata ni Menggo, bagaman alam din niya na maliit ang pag-asa, ngunit ipinadala muli ng balita mula sa Temple of the Wheel upang tapusin niya ang bagay na ito. Sino ang taong ito? Galing siya sa mundo ng tao. Dapat siya ay iba sa mga multo sa impyerno. Bakit hindi ko siya mahanap? Tiningnan ni Menggo ang Naihei Bridge. Ang paghinto na ito ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Natural, hindi makaalis si Yehan, at naghihintay ang dalawang mensahero sa tabi. Gayunpaman, bagamat ang araw sa impyerno ay tulad ng takip silim sa mundo, ang gabi dito ay hindi gaanong nagbago maliban na hindi mo nakikita ang mga bituin at ang buwan. Isang nakakakilabot na pakiramdam. Bumalik tayo sa Menji's Mansion. Pagkalipas ng 3 araw, sinabi ni Gumeng ang isang salita, at sinundan siya ni Yehan pabalik sa Menji's Mansion nang hindi nagsasabi ng anumang salita. Tulad ng para sa iba, hindi nang ahas si Yehan na magsabi ng masyadong marami magtanong, bagaman masyadong madaldal ang Tia Meng na ito, ngunit ang sugol ng kabilang partido ay hindi sinabi ito ng malinaw, pabayaan mo siyang sabihin sa kanya tungkol sa baguhang ito. At si Yehan ay nanatili sa Meng Mansion, ngunit kung nanatili siya sa Meng Mansion, hindi kailanman gugustuhin ni Yehan na manatili sa Meng Mansion ng walang kabuluhan, ngunit hindi pa nakakahanap si Yehan ng pagkakataong umalis sa Meng Mansion, at gusto pa rin ni Yehan na umalis sa Meng Mansion. Gusto niyang kumuha ng isang bagay na may kaugnayan sa impyerno mula sa bibig ni Menggo. Ngunit sa araw na ito, may bagong balita na dumating mula sa impormasyon na delivery library. Biexin Cheng. Sumimangot si Yehan habang nakatingin sa 3 sinaunang karakter na nakasulat sa Transmission Jade Sleep. Ano ang Biexin Cheng na ito? Pagkatapos, nang ipadala ni Dan Yehan ang balitang ito kay Tita Meng, natuklasan niyang ang kanyang merit card ay may 50 pang merit point, na mas mababa kaysa noong nakaraang beses. Tila ang halaga ng mga merit point ay may kaugnayan din sa kahalagahan ng iyong ginagawa. Ang isip na ito ay sumilay sa isipan ni Yehan. Noong nakaraang beses ay may balita na dumating mula sa Temple of the Wheel, nakakuha si Yehan ng 100 merit point, ngunit sa pagkakataong ito, may balita na dumating mula sa Biexin Cheng na si Yehan ay nakakuha lamang ng 50 punto ng merito. Susundan mo ako sa Biexin City bukas. Tila bago magsimula ang reincarnation ceremony, gustong maghanda muna ang 8 general ng reincarnation. Pagkatapos basahin ang balita sa Transmission Jade Sleep, lumiwanag ang mga mata ni Menggo. 8 general ng runner. Isang pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Sinabi ni Menggo, mayroong 8 general sa Zuanlan Realm, na nagbabantay sa mga multo sa lahat ng direksyon, na karaniwang kilala bilang ang 8 general ng Zuanlan. Ang Panginoon ng Wangchuan City na nakilala mo ilang araw na ang nakalipas ay isa sa 8 general. Kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamay at sinabi, salamat Menggo sa paglilinaw ng pagkalito, ngunit ano ang seremonya ng muling pagkakatawang tao? Kakapasok mo lang sa mundo ng impyerno, kaya hindi mo alam na normal ang lahat. Sabi ni Menggo,
Ang seremonya ng muling pagkakatawang tao ay isang beses sa 1,000 taon, at malapit na ang panahon kung kailan magsisimula ang seremonya ng muling pagkakatawang tao. Sa oras na iyon, lahat ng 8 runner ay lalahok sa seremonya ng muling pagkakatawang tao, at ang reincarnation ceremony ay ang tanging paraan upang piliin ang mga sugo ng 10 kaharian, at ang mga sugo ng 10 kaharian ay maaaring pumunta sa 10 kaharian ng impyerno sa kalooban. Siyempre, ang mga namumukod tangi lamang sa reincarnation ceremony ang karapat-dapat na maging sugo ng 10 kaharian. Reincarnation Ceremony, Messenger of the Ten Realms. Sa pagkarinig sa mga salita ni Menggu, lumiwanag din ang mga mata ni Yehan. Marahil, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Sa ikalawang araw, umalis muli si Yehan sa Meng City kasama si Menggu at tumungo sa Biexen City. Nalaman ni Yehan mula sa bibig ni Menggu na ang City Lord ng Biexen City ay isa rin sa 8 general ng Zuanlan, at si Menggu mismo ay nasa Zuanlan din. Round ng 8 general. Binabantayan ng 8 general ng runner ang lahat ng direksyon ng mundo ng runner. Sa ilalim ng kanilang kanya-kanyang jurisdiction, mayroong higit sa 100 lungsod. Binabantayan ng 8 general ng runner ang halos 1,000 lungsod sa runner world ng sama-sama. Ang bilang ng mga Scorpion na naninirahan dito ay labis na malaki. Menggu, ano ang silbi ng pagpili sa mga sugo na ito mula sa 10 kaharian sa seremonya ng reinkarnasyon? Tanong ni Yehan kay Menggu patungo sa Biexen City. Sinabi ni Menggu, ang mga sugo ng 10 kaharian, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, bilang mga sugo, maaari silang pumunta sa 10 kaharian ng impyerno sa kalooban, ngunit bilang mga sugo, mayroon din silang sariling mga gawain. Mayroong 6 na reincarnation entrance ang impyerno at 4 na maliliit na impyerno, at ang mga sugo ng 10 kaharian ang gawain ay pangunahan ang ilang mga multo na nakakumpleto na ng kanilang mga merito at birtod sa mga lugar na ito. Siyempre, sila ay namatay ng natural sa panahon ng kanilang buhay. Para sa mga seryoso, kahit na ang kanilang mga merito at birtod ay kumpleto, bago pumasok sa reincarnation, kailangan pa rin nilang pumasok sa 4 na maliliit na impyerno upang bayaran ang kanilang mga kasalanan sa buhay. Bahagyang tumango si Yehan, at sinabi, Gaimeng, pagkatapos pumasok sa 10 realms of hell, nagtataka ako kung gaano katagal bago makumplito ang aking mga merito at birtod at pumasok sa reincarnation upang itayong muli ang kabilang buhay. Bakit, pagkatapos lamang pumasok sa impyerno, gusto mo bang kumpletuhin ang iyong mga merito at birtod at itayong muli ang iyong susunod na buhay? Sulyap ni Menggu kay Yehan na walang pakialam, at sinabi, ngayon dapat mong gawin ito ng paunti-unti at makaipon ng mga merito. Imposibleng maabot ang langit sa isang hakbang, impyerno. Kabilang sa 10 mundo, ang taong may pinakamabilis na reincarnation ay kailangang magsanay ng husto sa loob ng 3,000 taon sa impyerno upang makumplito ang kanyang mga merito at birtod. Kabanata 3,517. Sa pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag si Yehan. Hindi pa naging 10 taon mula nang mamatay sa labanan sa Kilian Mountain si Madmenji. Kahit na pumasok siya sa impyerno, dapat pa rin siyang nag-iipon ng mga merito at birtod, at hindi pa siya muling nagkakatawang tao upang itayong muli ang kanyang susunod na buhay. Iyon lamang ay sa walang hanggang 10 mundo ng impyerno, masyadong mahirap malaman kung nasaan si Jake Quangre na pumasok sa impyerno. Ang sinumang multo na pumapasok sa impyerno ay kailangang gawin ito ng paunti-unti, ngunit kung ikukumpara sa ibang tao, ang iyong panimulang punto ay walang alinlangan na mas mataas, kaya kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito, at ngayon ang iyong lakas ay masyadong mahina, gusto upang makaipon ng merito, kailangan mo munang isipin kung paano makakuha ng isang foothold sa impyerno. Tiningnan ni Menggu si Yehan at nagpatuloy, ang mga multo sa impyerno ay nahahati sa 10 antas ng kapangyarihan, ang isa ay mga mandirigmang multo, ang isa pa ay mga kaluluwa ng multo, at ang pangatlo ay mga sundalong multo. Ang ika-4 ay mga multo, ang ika-5 ay mga multo, ang ika-6 ay mga general ng multo, ang ika-7 ay si Shire, ang ika-8 ay hari ng multo, ang ika-9 ay emperador ng multo, at ang ika-10 ay emperador ng multo. Ang talento ay mas mataas. 10 kaharian. Sa pagkarinig sa mga salita ni Menggu, alam ni Yehan na mayroon ding mga kaharian ng kapangyarihan ang mga multo sa impyerno, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, sa anong kaharian siya naroon sa impyerno. Ang kasalukuyan ikaw ay bahagya na lamang maituturing na isang mandirigmang multo, kaya para sa iyo ngayon, ang pagpapabuti ng iyong lakas at pag-iipon ng merito ang pinakamahalaga, at huwag isipin ang iba pang mga bagay. Ghost Realm. Hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong, at bahagya na lamang siya sa kaharian ng isang multo. Maaari kayang mukhang mahina siya sa mga mata ni Menggu. Bagaman ikaw ay nasa katawan ng isang multo ngayon, ang iyong kapangyarihan sa paglilinang ay iba sa isang multo sa impyerno.
Sa paningin ni Mengo, ikaw ay natural na ang pinakamahina. Sabi ni Suzuko. Tumango ng kalmado si Yehan. Halos kalahating araw bago nasundan ni Yehan si Menggu papunta sa Biexen City. Ang Biexen City na ito ay kasing lawak din ng Meng City, na may hindi mabilang na mga multo, at ito ay napakalaki. Nang sundan ni Yehan si Menggu sa labas ng Biexen City, isang lalaking nakaputi ang lumapit upang batiin siya, at sa likod niya ay isang makapangyarihang multo. Hehe, si Menggu ay talagang isang punctual na tao. Kung ikukumpara sa iba, Menggu, ikaw ang unang dumating. Binati siya ng City Lord ng Biexen City na may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Menggu, inaanyayahan ka ni City Master Awang, nangangahas si Menggu na magpaliban, hindi ba darating ngayon ang iba pang mga lumang kaibigan? Ngumiti si City Lord Awang at sinabi, siguro ang aking Biexen City Temple ay masyadong maliit, Menggu, mangyaring. Haha, kung maliit ang templo sa Biexencheng, kung gayon hindi talaga ako nangangahas na pumunta rito, Brother Awang, pinaghintay kita ng sobrang tagal. Sa oras na ito, sa likod ni Menggu at Yehan, isang grupo ng malalakas na multo ang lumitaw sa isa't isa. Ang kanilang pagdating ay agad na nakakuha ng pansin ni Menggu at ng City Master na si Awang. Sumunod din si Yehan at tumingin. Napakalakas ng bawat isa sa mga taong dumating. Mayroong higit sa 10 tao sa kabuuan, kabilang ang mga lalaki at babae, matanda at bata. Kabilang sa kanila ang Lord Wangchuan na nakilala na ni Yehan minsan. Sa pagkakita nito, ngumiti si City Lord Awang at sinabi, akala ko ay hindi ka darating, kung gayon, mangyaring pumasok sa lungsod kasama ko. Kaagad, ang mga pangunahing City Lord na dumating dito ay sumunod sa dalawang panig ng Awang City Lord at pumasok sa Biexen City. Menggu, hindi ko alam kung ano ang iminungkahi ko, paano mo iniisip ang tungkol dito? Tanong ni City Master Wangchuan, na nakatayo sa tabi ni Menggu, na kinikiputan ang kanyang mga mata. Sinabi ni Menggu nang walang pakialam, hindi ba iniisip ng Panginoon ng Wangchuan na hindi naaangkop na pag-usapan ito ngayon? Hehe, ang sinabi ni Menggu ay makatwiran, ngunit hihintayin ko ang magandang balita mula kay Menggu. Bahagyang ngumiti ang City Master ng Wangchuan, at tiningnan si Menggu ng may kahulugan. Binata, mukhang mayabang ang binata na ito, ngunit sa pagtingin sa labis na magandang si Menggu, isang masamang ilaw ang sumilay sa mga mata ng lalaking ito. Sa pagkakita nito, napatawa si Yehan sa loob, tila talagang matapang ang lalaking ito, nang ahas siyang mag-isip tungkol kay Menggu. Bukod dito, natuklasan ni Yehan na ang iba pang mga City Lord ay nagdala ng mga tao sa Biexen City ngayon. Ang mga ito ay karaniwang mga inapo ng mga City Lord na ito, at ang mga inapo ng mga City Lord na ito ay medyo mahusay at namumukod tangi. Ang mga inapo na ito ay maaaring malakas na mapang-api, o labis na maganda. Sa kabaligtaran, si Yehan ang tila bahagya sa Ghost Realm. Walang sino man dito ang tumingin sa kanya, kahit na ang mga mata ay bumagsak sa kanya, sila ay tatangayan. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay dumating sa Biexen City City Lord's Mansion. Isang piging ang naitayo na dito, at isa-isang naupo ang iba't ibang City Lord, at kahit na ang mga inapo ng mga pangunahing City Lord na iyon ay naupo sa tabi nila. Si Yehan, sa kabilang banda, ay tahimik na nakatayo sa likod ni Menggu, na nagmumukhang kapansin-pansin. Umupo ka rin. Sulyap ni Gumeng kay Yehan, na siya lamang ang nakatayo, at sinabi. Tumango si Yehan, at handa nang umupo sa tabi ni Menggu. Bigla, isang matalim na titig ang bumagsak sa kanya ng walang kabuluhan, maghintay ka, Menggu, karapat-dapat ba siya sa isang upuan? Kabanata 3518. Ang taong nagsalita ay isang lalaki na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasunod ng kanyang mga salita, ang iba pang mga pangunahing City Lord at ang kanilang mga inapo ay tumingin din ng sunod-sunod. Ang mapangutya at mapanirang mga mata ang nagpangyaring sumimangot si Yehan. Master Wu Xiang, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin doon. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Menggu. Sa pagtingin sa lalaking may mabangis na mukha, dinala siya ni Yehan at kinakatawan si Menggu sa isang tiyak na lawak. Ngayong tumutol ang ilang tao, hindi ba nito binubugbog ang kanyang mukha? Tita. Tita Meng? Isang maliit na tagasunod, sa tingin mo ba ay kwalipikado siyang maging kapantay namin? Malamig na sumanghel si City Lord Wu Xiang. Ang mga tao sa Xinjiang ay lahat ng kanilang pinakakahanga-hangang mga inapo, kaya ang kanilang katayuan ay natural na hindi pangkaraniwan. Ngunit si Yehan ay isang langgam na bahagya na lamang maituturing na isang mandirigmang multo, at siya ay maliit na tagasunod ni Menggu, kaya bakit siya dapat umupo kasama nila? Oy, Menggu? Isa lamang itong lingkod?
Bakit nagbibigay ng ganoong kalaking kagandahang loob? Maaari bang ang relasyon sa pagitan ng maliit na multong ito at Menggo ay hindi pangkaraniwan? Sa sandaling ito, ngumisi ang isang lalaki na may masamang ngiti sa kanyang mukha, ang sinabi niya ay nagpalamig ng tuluyan sa mukha ni Menggo. Sa pagkakita kay Menggo na nagpapakita ng mga senyales ng pag-init ng ulo, dali-daling tumayo ang host ng lungsod, si A. Wang, at sinabi, lahat, bakit kayo gumagawa ng gayong hindi kasiya siyang eksena dahil sa isang maliit na multo? Nandito tayo ngayon upang talakayin ang mahahalagang bagay. Menggo, talagang labag sa mga patakaran na hayaan siyang umupo sa ganitong okasyon. Sa pagkarinig nito, naging tuwid ang mga mata ni Menggo, at sumulyap siya kay City Lord Wang Chuan, ngunit ang taong ito na gustong bumuo ng alyansa sa kanya ay hindi tumayo sa kanyang tabi sa sandaling ito, pabayaan pa siyang magsalita para sa kanya. Menggo, mahirap suportahan ang isang solong puno, tatayo na lang ako. Mahinang sabi ni Yehan sa tabi ni Menggo. Sulyap ni Menggo kay Yehan ng may pagpapahalaga, ngunit walang sinabi. Totoo na ngayon, bagamat simula pa lamang, walang pumili na tumayo sa kanyang tabi, kaya mahirap tumayo ng mag-isa. Sa pagkakita na hindi ipinagpatuloy ni Menggo ang bagay, ngumiti ang City Master na si Awang at sinabi, lahat, magkakaroon ng bagong seremonya ng muling pagkakatawang tao sa lalong madaling panahon, at pupunta ako sa mga multo, upang lumahok sa halalan para sa sugo ng 10 kaharian, bagamat maghihintay ako hanggang noon. Tayo ay mga kakumpetensya, ngunit tayo rin ang mga pinuno ng muling pagkakatawang tao sa mundo ng muling pagkakatawang tao, at umaasa ako na pagkatapos ng seremonya ng muling pagkakatawang tao, maaari pa rin tayong maging tulad ng ngayon. Halika, gusto kong ihandog sa inyo ang isang toast. Uminom ang lahat ng isang tasa, upang lamang makita ang isang nakangiti at mabait na City Lord na nagsabi ng may ngiti, Brother Awang, ang katayuan ng sugo ng 10 mundo ay hindi pangkaraniwan, ano ang iniisip mo tungkol sa posisyong ito? Ang taong ito ay ang likas na City Lord sa 8 general ng Runner. Sa pagkarinig nito, sinabi ni City Lord Awang ng may ngiti. Kailangan ng mga sugo ng 10 mundo ang mga talento na may hindi pangkaraniwang kakayahan upang magawa ang posisyon. Ang mga may kakayahan ay gustong kunin ang posisyon ng mga sugo ng 10 mundo. Kung ipakita mo ang iyong kabaitan at suporta, gusto kong subukan. Brother Tiansheng, narinig kong matagal ka nang naghahanap ng health fruit, nang walang tagumpay, at nagkataon lang na nakuha ko ang item na ito kamakailan. Kung interesado si Brother Tiansheng, maaari mo akong sundan upang tingnan pagkatapos ng piging. Sa pagkarinig nito, isang maliwanag na ilaw ang sumilay sa mga mata ng Tiansheng City Lord. Ang katotohanan na hinahanap niya ang prutas ng impyerno ay hindi isang lihim sa ibang mga City Lord, ngunit ang prutas ng impyerno ay labis na mahirap makuha, kahit na sa mga multo at halimaw, at nakuha talaga ito ng City Lord Awang. Prutas ng impyerno. Nagbago ang mga mata ng iba pang mga City Lord, at tila sinusubukan ng City Lord Awang na akitin ang natural na City Lord. Kung may ganoong bagay, umaasa ako na hindi magiging kuripot si Brother Awang. Kiniputan ng Natural City Lord ang kanyang mga mata at sinabi, hehe, syempre. Tila naghanda ng mabuti si Brother Awang, at nakahanap pa nga ng gayong mga kayamanan tulad ng Hell Fruit. Sabi ni Wuxiang City Master na may pangungutya. Nagpatuloy sa pagtawa si City Lord Awang at sinabi, mapalad lamang ako, Brother Wuxiang, mayroon akong reincarnation mirror dito, nagtataka ako kung gusto mo ito. Reincarnation mirror. Hindi mapigilan ni City Lord Wuxiang na ikuyom ang kanyang mga kamao. Mas lalong nagbago ang mga mukha ng iba pang mga City Lord. Nakagawa na ng inisyatiba ang 2 lungsod sa 2 lungsod gamit ang prutas ng impyerno at ang reincarnation mirror. Walang alinlangan na mas mahirap makipagkompetensya para sa pagkakataon ng mga sugo mula sa 10 kaharian. Ang City Lord Awang ay talagang ang pinakamatandang City Lord sa aming 8 general. Ang koleksyon na ito ay talagang hindi pangkaraniwan, hayaan mong tikman ko ito ngayon. Sa oras na ito, malamig na sinabi ng isang malaking lalaki, bagaman sinusubukan nilang akitin ang iba pang mga City Lord ng pribado, sila ay may maliit na epekto, at nagawang akitin ng City Lord Awang ang 2 City Lord sa harap ng kanilang mga mukha sa ilang salita. Ang paglipat ng kabilang partido ay ganap na isang pagpapakita laban sa kanila, at kasabay nito, ipinahayag din nito ang kanilang determinasyon na manalo sa posisyon ng sugo ng 10 mundo. Sa pagtingin sa City Lord Awang na palaging may ngiti sa kanyang mukha, ngumisi si Yehan sa kanyang puso. Ito ay isang nagbabalak na lalaki na gumagamit ng mga kahinaan ng ibang tao upang kontrolin ang lahat. Para sa parehong Natural City Lord at sa Wuxiang City Lord, ang Hell Fruit at ang Reincarnation Mirror ay walang alinlangan na kanilang mga kahinaan. Ang mga salita ni Brother Xiaohe ay makatwiran. Mula sa pinagmulan, tila talagang mas mababa tayo kay Brother Awang.
Sinulyapan ng masamang lalaki ang City Lord na naruroon at ngumiti ng masama. Hehe, Brother Lucerne, mayroon din akong regalo para sa iyo. Muling nagsalita ang City Lord Awang na nagpangyaring medyo mabigat ang puso ng iba pang mga City Lord. Para sa iba, ganap na hindi ito nagbibigay sa ibang mga may-ari ng lungsod ng anumang pagkakataon. Oh, hindi ko alam kung mayroon kang anumang regalo na gusto mong ibigay sa akin, Brother Awang. Ang lalaki na may masamang ngiti sa kanyang mukha ay ang Panginoon ng Lucerne. Ngumiti si City Lord Awang at sinabi, nagsasanay si Brother Lucerne ng pinakayin na pamamaraan, na nangangailangan ng maraming dugo ng batang babae upang magsanay. Sa kasamaang palad, ang aking BXN City ay kara-rating pa lamang kasama ang 100 magagandang multo, at lahat sila ay mga batang babaeng multo. Nagtataka ako kung interesado si Brother Lucerne. Sa pagkarinig nito, biglang sumili ang maalay na kulay sa mukha ni City Lord Lucerne, ang mga nakakakilala sa akin, Brother Awang. Kabanata 3519. Sa pagkakita sa eksenang ito, bukod kay Menggo, ang mga mukha ng natitirang 3 City Lord ay medyo pangit. Kung mayroong 3 sa 8 pangunahing City Lord sa panig ng City Lord Awang, gusto nilang maging sugo ng 10 mundo, at ang kanilang mga pag-asa ay napakaliit, pataas. Ang mga tingin ng mga pangunahing City Lord ay kumikislap, kahit na ang natural na City Lord, ang Wuxiang City Lord, at ang Lucerne City Lord na naaakit ng Awang City Lord ay lahat ng ito, na tumitimbang sa mga kalamangan at kahinaan. Brother Awang, ang laro ngayon ay talagang nakakaganyak. Tila sa seremonya ng muling pagkakatawang tao, determinado si Brother Awang na manalo sa mga sugo ng 10 kaharian. Sabi ni City Lord Wangchuan na may makikitid na mata. Natural, labis ding nag-aalala ang Panginoon ng Wangchuan City tungkol sa posisyon ng mga sugo ng 10 kaharian. Ito ay mahalaga, ngayon ay napanalunan ng City Lord Awang ang 3 City Lord, gusto niyang makipagkompetensya para sa posisyon ng sugo ng 10 mundo, maliban kung mapanalunan niya ang natitirang 3 City Lord sa kanyang panig. Hehe, seryoso si Brother Wangchuan. Halika, lahat, uminom tayo. Pagkatapos ng piging, hahabol ako sa mga dating araw. Hindi nagtagal bago natapos ang piging, ngunit pagkatapos ng pagtatapos, lahat ng City Lord ay umalis kasama ang City Lord Awang, ngunit ang mga inapo ng malalaking City Lord at si Yehan ay hindi sumunod. Naiisip na para sa posisyon ng sugo ng 10 mundo, magkakaroon ng bukas at lihim na pakikibaka sa mga pangunahing City Lord. Ikaw ba ang bagong recruit ni Menggu? Sa sandaling ito, tiningnan ng isang binata na may masamang mukha si Yehan. Narinig ni Yehan ang tunog at tumingin, ang binata na may masamang mukha ay isang inapo ng Lord Wangchuan. Naaalala pa rin ni Yehan ang malaswang tingin ng lalaking ito nang tumingin siya kay Tita Meng. Bagamat lahat ng City Lord ay umalis kasama ang City Lord Awang, walang mga inapo ng malalaking City Lord na naruroon. Sa pagkarinig nito, tiningnan ng maraming tao si Yehan, ngunit hindi talaga sila interesado sa isang langgam na bahagya na lamang maituturing na isang multo. Pumasok lang ako sa Meng Mansion hindi pa katagal. Mahinang sagot ni Yehan, at ayaw niyang saktan ang mga taong ito sa ngayon. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa Meng Mansion, pinahahalagahan siya ng labis ni Menggo. Isang kislap ng paninibugho ang sumilay sa mga mata ng binata. Nagkagusto talaga siya kay Menggo, isang stunner. Halika ka, ngunit para kay Menggo, itinuring na niya siya bilang isang bawal, at ngayon ay labis na pinahahalagahan si Yehan ni Menggo, na natural na nagpangyaring hindi siya masaya. May problema ba? Sabi pa rin ni Yehan nang walang pakialam. Umalis ka sa Meng Mansion, o papatayin kita sa susunod. Malamig na sumanghal ang binata, na hindi itinatago ang kanyang nakamamatay na layunin kay Yehan. Sa pagkarinig nito, sumimangot si Yehan, labis na mapang-api ang lalaking ito, at dumating pa siya sa Meng Mansion para sa kanyang kapakanan. Hehe, tila nagseselos ang ilang tao, ngunit ang panibugho na ito ay masyadong mura para sa isang maliit na tagasunod. Sa oras na ito, nagsalita ang isa pang binata. Ang mga inapo ng mga pangunahing City Lord ay tumawa ng may pang-uyam. Ang taong ito ay ang tagapagmana ng City Lord ng Lucerne, ngunit namana rin ng kabilang partido ang katangian ng City Lord ng Lucerne na mahilig sa mga babae, at mayroon din siyang matinding pagnanais na ariin si Menggo. Sa pagkarinig nito, isang malamig na ilaw ang sumilay sa mga mata ng mga inapo ng City Lord Wangchuan, at tiningnan nila ang binata na nagsalita, narinig kong kamakailan ay may natulog sa babae ng aking ama, ano ang pakiramdam? Sinasabing ang mga mata ng mga taong naruroon ay lumipat sa tagapagmana ng Lucerne City Lord, ang kanilang mga tingin ay kakaiba, at hindi lihim sa mga mansyon ng iba't ibang City Lord tungkol dito. Wo Shigon, naghahanap ka ba ng kamatayan?
Isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ng anak ng Lord ng Lucerne. Bakit? Dahil ikaw? Liu Jinyun? Ay may lakas ng loob na gawin ito, natatakot ka pa bang masabihan? Malamig na ngumiti si Wo Shigan. Nakikipagkatihan ka sa kamatayan. Isang nakamamatay na hangarin ang sumilay sa mga mata ni Liu Jinyon, at ang mga batis ng malamig na kapangyarihan ay sumugod palabas mula sa kanyang katawan. Sa pagkakita nito, bahagyang lumayo ang lahat ng naroroon, sina Liu Jinyon at Wo Shigan ay parehong mga master sa kaharian ng mga multo at espiritu, na maihahambing sa kanila. Itigil mo, sinusubukan ba ninyong dalawa na gumawa ng gulo sa aking BXN City? Muran, isang malamig na boses ang nanggaling sa loob, tumingin ang lahat, at ito ay isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng puting damit, ang kanyang hitsura ay nagpangyaring kay Liu Jinyun at Wo Shigan na orihinal na gustong lumaban mayroong isang kislap ng hubad na pagnanais. Bai Kei, hindi mo ba narinig na siya ay umatras upang atakihin ang kaharian ng multo? Maaari kayang, naisip ng lahat na naroroon sa loob, at unti-unting nagbago ang kanilang mga mukha. Lumitaw ang kabilang partido sa sandaling ito, maaari bang nakalusot siya sa kaharian ng multo? Si Bai Kei, ang anak na babae ng City Lord Awang, ay kilala bilang unang henyo sa mga nakababatang henerasyon ng mga City Lord. Kaya si Miss Bai Kei, paano namin ng ahas na gamulo dito sa BXN City? Bahagyang ngumiti si Liu Jinyon. Para sa isang langgam, talagang hindi sulit ang gamulo sa BXN City. Tiningnan ni Wo Shigan si Liu Jinyon ng malamig, at pagkatapos ay tiningnan si Yehan. Ang banta sa kanyang mga mata ay malinaw, ito ay pinakamahusay na tandaan na sa susunod na makita kita, papatayin kita. Sa pagkakita nito, tiningnan din ni Bai Kei si Yehan. Sumimangot siya at sinabi kay Yehan, bumaba ka, wala kang pakialam dito. Kabanata 3520. Sa pagkarinig nito, sumimangot din si Yehan, at sinabi, paumanhin, hiniling sa akin ni Tita Meng na maghintay dito para sa kanya. Sumpa, paano ka ng ahas na sumalungat kay Miss Bai Kei? Tiningnan ni Liu Jinyon si Yehan na may seryosong mukha. And, tila hindi ka nakinig sa sinabi ko kanina. Nanlumo rin ang mukha ni Wo Shigan. Ang taong ito ay tila talagang isang lalaki na hindi alam kung paano sumulong at umatras. Ngayon ay sinaktan niya si Miss Bai Kei, Wo Shigan, at Liu Jinyon. Tiningnan ng lahat ng naroroon si Yehan ng may awa, at sinaktan ang 3 taong ito, iyon ay katumbas ng pagsira sa 3 pangunahing mansion ng City Lord. Kahit na hindi siya mamatay ngayon, ang reincarnation path sa hinaharap ay magiging napakahirap, at kahit na ang reincarnation path ay mapuputol. Sa pagkakita nito, labis ding nanlumo ang ekspresyon ni Yehan, at sinabi niya, binabaliwala ninyong lahat si Tita Meng. Maliit na langgam, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang kumatawan kay Menggo, bibigyan kita ng 3 paghinga, umalis ka dito. Malamig na sinabi ni Wo Shigan. Sumimangot ang puting ibon at tiningnan si Yehan. Kung ang mga tagapagmana ng mga pangunahing City Lord na naroroon ay hindi maaaring saktan, syempre hindi siya magtatayo ng kaaway, ngunit hindi niya papakialaman ang isang multo na walang anumang katayuan, ngunit ngayon ang multong ito ay nangahas na baliwalain ang kanyang mga salita, na nagpangyaring medyo hindi siya masaya. Walang pakialam na sinabi ni Yeleng, narito si Menggo, kaya aalis ako ng natural, ngunit bukod kay Menggo, bago ito, hindi ko magagawang sundin ang aking mga utos. Mga langgam, naghahanap kayo ng kamatayan. Ganap na nanlumo ang mukha ni Wo Shigan. Ang nakakabaliw na nakamamatay na hangarin ang nagpababa ng temperatura dito, ngunit hindi ito pinigilan ng puting ibon bilang Panginoon, dahil hinayaan din ni Yehan na nakaramdam siya ng kaunting pagkayamot, at isang multo na bahagya sa kaharian ng mga multo ay hindi karapat-dapat para sa kanya na mamagitan. Ang ganitong maliit na multo ay mamamatay araw-araw sa 10 kaharian ng impyerno. Sa isang iglap, marahas na sinuntok ni Wo Shigan ang katawan ni Yehan. Ngunit sa sandaling ito, ang isang hindi nakikitang puwersa ng pagkakulong ay tila nagpangyaring hindi siya makagalaw, kahit na ang kanyang mukha ay namula-mula sa pagpigil, hindi pa rin niya maalis ang nakakatakot na puwersa ng pagkakulong na ito. Hehe, Tung Yan Wuji, maawain si Menggo. Isang bahagyang nakahihiyang boses ang dumating, at pagkatapos ay nakalaya sa pagkakagapos ang nakakulong na si Wo Shigan. Sa oras na ito, isa-isang lumabas ang lahat ng City Lord, at ang City Lord Wang Chuan ang nagsalita kanina. Tila hindi ko kailangang isipin ang tungkol sa sinabi dati ni City Lord Wang Chuan. Sabi ni Gumeng na walang pakialam. Medyo napahiya si City Lord Wang Chuan, tiningnan niya si Wo Shigan, naghahanap siya ng mga kaalyado sa lahat ng dako, at si Menggo ay isa sa mga taong gusto niyang manalo, ngunit ngayon ay sinira siya ng walang kwentang sayang na anak na ito.
Sa pagkakita nito, namutla ang mukha ni Wo Shigon, ngunit isinisi niya ang lahat ng ito kay Yehan, at ang nakamamatay na hangarin sa kanyang mga mata ay tila lulunin si Yehan. Tara na, dahil hindi tayo malugod dito, kung gayon dapat tayong bumalik sa Meng City. Lumakad si Tita Meng na may malamig na mukha. Tumango si Yehan. Tiningnan niya si Wo Shigon at sinabi, bibigyan kita ng isang tapat na payo. Ayokong marinig ang sinabi ko ngayon. Kung hindi, malalaman mo kung ano ang isang tunay na langgam. Sa pagkarinig nito, ang mukha ni Wo Shigon ay tila puno ng dugo, at ang ekspresyon ni City Lord Wang Chuan ay medyo pangit din. Hehe, tila ang bagong recruit ni Menggo ay medyo madyugo. Sabi ni City Lord Awang na may ngiti. Anong duwag na alam lamang kung paano magtago sa likod ng mga babae. Sabi ng Panginoon ng Laser na may pangungutya. Natapos ang party ng BXN City, at isa-isa ring umalis ang mga pangunahing City Lord, ngunit maliban sa City Lord Awang, gayon din sa natural na City Lord, ang Wuxiang City Lord, at ang Lucerne City Lord, ang mga mukha ng iba pang mga City Lord ay medyo pangit. Dahil ganap na kumampi sa City Lord Awang ang tatlong City Lord na ito, walang pag-asa para sa mga City Lord na ito na makipagkompetensya para sa posisyon ng sugo ng 10 mundo sa seremonya ng reincarnation. Siyempre, pareho ding pangit ang mga mukha ni na Wo Shigon at Liu Jinyon. Bago umalis si Yehan, tiningnan nila sila na para bang tumitingin sila sa mga langgam. Kinamumuhian talaga nila sila. Bakit dapat tingnan sila ng mga langgam na alam lamang kung paano magtago sa likod ni Tita Meng? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya na umaasa sa mga babae para sa lahat? Tila napakatagumpay ng gagawin ni Ama. Sa pagkakita sa ngiti sa mukha ng City Lord Awang na nagpaalis sa lahat ng City Lord, sinabi ni Bai Kei na may ngiti sa tabi. Siya ay napakasaya, ngunit sa kanyang mga mata, ang mga langgam tulad ni Yehan ay hindi karapat-dapat alalahanin. Kung ito man ay matagumpay o hindi, ang susunod na hakbang ay ang makita ang pagbubukas ng seremonya ng muling pagkakatawang tao. Ngumiti ang City Lord Awang, at napanalunan ang tatlong City Lord upang tumayo sa kanyang panig, na nakikipagkompetensya para sa mga sugod ng 10 kaharian. Karaniwang wala siyang pressure, at ayaw siyang talunin ng ibang City Lord. Binabati kita Ama, sa sandaling mamukod tangi ka sa reincarnation ceremony, ikaw ang magiging bagong sugo ng 10 kaharian. Masayang sabi ni Bai Kei. Ngumiti si City Lord Awang at sinabi, umaasa ako. Para sa posisyon ng sugo ng 10 mundo, nagbayad ako ng malaking halaga para sa aking ama. Sa sandaling mahalal ang aking ama bilang sugo ng 10 mundo, irerekomenda kita sa Hall of Runners na maging susunod na Beibei. City Lord ng bagong lungsod, sa iyong talento at lakas, sa tingin ko ay sasang-ayon ang Temple of the Wheel. Salamat Ama. Maliwanag na ngumiti si Bai Kei. Inaasam ni City Lord Awang ang posisyon ng sugo ng 10 mundo, at inaasam din niya ang posisyon ng hinaharap na City Lord ng BXN City. Sa pagbabalik sa Meng City, tiningnan ni Menggu si Yehan na sumusunod sa kanya ng kalmado at sinabi, ngayon lang sinaktan mo ang anak ni City Lord Wang Chuan na ganyan, hindi ka ba natatakot na gawan kanya ng gulo sa hinaharap?